Ligado yun guys. Nasa gitna tayo. Sabi ng iba, mura daw to dahil may mga multo. Yung iba, ayaw na sumakay talaga dahil sa mga naririnig at nagpaparamdam daw sa kanila. Hindi tayo aabot ah. Sabihin mo, expressway na lang. Hindi kami sigurado kung aabot pa kami dahil pagdating namin dun, isasara na daw ang pinto ng tren kaya tumakbo na kami agad baka sakaling makaabot. Kaya nagmadali na agad kami pero pagdating namin dun, hindi kami pinayagan umupo sa likod ng bagon dahil sa hindi daw maipaliwanag ng pangyayari. Grabe to, paano ka tayo magkakasya dito mamaya? Dito ko nakita ang isang problema dahil 12 hours kaming babiyahe at hindi ko alam paano makakatulog sa upuan dito. Paano kaya ito magiging higaan mamaya? Problema lang dito guys, sobrang ingay. Ito ang isa sa mga problema ng mga dating pasahero. Kasi dito lang sa harap yung pinto, naririnig natin yung ingay. Meron din tayong electric fan pero hindi siya nagana. Dito is almost 45 degrees yung temperature dito sa Thailand. Kaya sobrang init. Yun yung problema natin. Ewan ko lang mamayang gabi. Sana lumamig na siya. Bukod sa ingay at medyo mainit, isang kalaban mo dito ay ang pagkabagot. Kaya nagtingin-tingin ako anong meron dito. Meron din tayong mga seatbelt. Pero masyado mataas to para dito yung seatbelt. Para saan kaya? Baka pang exercise to guys. Labitin. Pang exercise sa hata to guys. Tapos meron tayong cortina. Yan. Basically ito lang siya guys. Dito ko nilagay yung gamit kasi may lalagyanan sila. Pwede na rin, sakto lang din kaliit. Good for 20 kilos to na maleta. So kasya naman siya, tsaka yung bag natin. Ito lang siya, tabi lang din. So makikita mo rin siya habang nakahiga ka dito sa bed mo. Insert coin na ata to. Ito, mga hooks. Hindi ko alam para saan to. Hindi ko rin alam para saan to. Medyo malayo din ang sakit nila at piling upuan lang ang meron. Sa dulo. Pero tayo dito, wala tayo guys. Yun lang. Natin yung sasakan. Check natin kung ano meron dun sa kabila. Check natin yung toilet. Nag-ikot ako para tingnan ano pang meron dito. Tapos dito sa labas, meron kang sabon para panghugas. Lakas. Ayan, dalawa yan guys. Tapos meron tayong cute na basurahan. May nadiskubre akong kakaiba sa CR nila dito. Dito, meron tayong maliit na sink. Yung toilet niya. Tissue. So, nilipat natin dito. Nabigla ako dahil first time kong makakita ng ganitong inodoro. Oh my god, bakit ganun? Diretso sa baba, what the heck? Diretso yung pupo mo dun sa riles. Mayroong bidet guys. Uy, kaging lakas. Kaging lakas guys. Yung diretso sa baba. Pero pag nagbidet ka dyan, nagdiretso dun. What the heck? Lumipat ako sa kabilang bagon para tingnan anong meron doon. Grabe to. Pag nahulog ka dito, wala, babay na talaga. Ligado yun guys, kumagalaw. Nasa gitna tayo. Dito iba ang pagkapwesto ng upuan at medyo masikip ang daanan. Parang bus type siya. Pero okay naman yung upuan nila. Naka-foam. Okay dito kasi gumagana yung electric fan. May CR din sila kaya tiningnan ko kung parehas ito sa nakita natin kanina. Guys, dito tayo sa kabilang side. Yung toilet dito medyo iba. So ito, yung sink nila. Faucet siya. Malakas din yung tubig. Uy. Medyo kakaiba yung ano niya. So yan. Oh my god. Pero dito, wala siyang bidet. May gripo lang siya. Check natin guys, hanap na tayo ng canteen. Pumunta ako sa kabila para hanapin ang kantin nila. Scary to. Ito siguro yung first class nila guys. Kasi dito medyo matigas na yung upuan. Pagdating sa gitna may nakita akong mga nakatambay dito. Medyo maraming tao. Siguro, oh my god. Dito hinahayaan lang nakabukas ang pinto nila. Scary to. OMG. Yung si ano ata dito eh. Ito ata yung mga tambayan na nag-iossi. Kaso medyo scary kasi. Oh my god.
pagkakamali mo lang dito, laglag ka talaga. Yung iba guys dito na tumatambay kasi sobrang init sa loob. Ayan, makikita nyo dito, may mga tumatambay dito. Punuan na sa side na to at yung iba sa lapag na nakaupo mismo. Diba, upo na sa lababo. Yan, dito bukas na yung bintana nila guys kasi sobrang init kahit may electric fan sila dito. Pero, init, grabe. Mas okay pa dito sa gitna kasi pag sa loob, hindi kaya yung init guys. Lalo pa ngayon, sobrang init dito sa Thailand. Dumiretso pa ako sa unahan pero wala pa rin ako makitang kainan. Dito na tayo sa unahan. Grabe, maalog. Guys, nandito na tayo sa unahan. So, siguro para to sa mga official lang trend. Dito malawak ang espasyo at pwede pa sanang makaupo ang mga taong nasa lapag kanina. Mga cargo, yung mga motor guys. Katabi lang nito ang isang bagon kung saan kinakarga ang mga motor nila. Yan o, may mga dumper ko. Iuwi ito sa province. Yung makikita mo dito, ito yung view. Yung makikita mo sa harap guys. Pag nahulog ka dito, GG ka talaga. Walang kantin yung train na to guys. Saan tayo inom ng tubig? Wala akong mahanap na mabilan dito kaya pinuntahan ko ang parte kung saan daw may tumalon. At habang papunta, nakita ko to. Kasi guys, sa part na to guys, yung iba dito na nakahiga sa floor, bana ng lababo kasi sobrang sikip. Dumiretso lang ako hanggang sa marating ko ang spot na sinasabi nila. Pumasok ako sa loob para malaman ang pakiramdam dito. Mabot na tayo sa dulo. Gumagaan ang train na guys. Medyo mainit dito dahil sinarado nila para hindi na maulit ang nangyari dati dito. Mainit dito guys. Makaka-dehydrate. Balik tayo sa kabila guys. Bumalik ako sa upuan ko para sana makapagpahinga. Kaso nga lang, meron kasi pumasok na pasahero so hindi ko alam paano ako matutulog dito mamaya. Hindi ko alam kung kasya kami dito mamaya. Guys, palubog na yung araw. Lapit ng dumilim. Pero hindi ko alam saan tayo higa dito. Ano naman, sobrang sikip. Yun. So hindi ko alam paano tayo higa dito kasi 13 hours pa yung biyahe. Pero bahala na. Napaisip ako paano ako makakatulog dito. Hanggang sa... Gabi, akala ko yun. Diyan tayo higa guys. Hindi mo yung gagawin ni Kuya. Ano siya higaan, boss? Uy. Nako-convert pala sa higaan ng mga upuan nila dito. Nagiging bunk bed siya at para kang may sariling kwarto. Gagi, solid guys. Tapos may view pa ng sunset. Oh my gosh. May privacy ka pa kasi may cortina guys. Gabi na pero wala pa rin kaming kain at hindi pa kami nakakainom ng tubig. Guys, gabi na pero wala pa rin ng tubig. Oh no. Kaya nagbakasakali ako sa ibang pasahero. Kaso nga lang, tulog na sila dito. Hanggang sa may narinig akong boses. Piyan niya live eh. Uy, ito. Love, pagkain love. Sunod-sunod ang mga nagtitinda kaya bumili kami agad at kumain bago mag-imbestiga kung may nagpaparamdam ba dito talaga. 11:57 na. So ngayon, check natin, mag-investigate tayo. Titingnan natin kung merong masasagap yung EMF natin doon. Kaya tara. Pinuntahan ko ang spot kung saan meron daw nagpaparamdam at mga naririnig na boses. Daming tao guys. Daming tao dito. At nang malapit na ako, bigla ko tong nakita. Bawal na ata. Bakit kaya bawal na pumunta doon? Sigurado nila. Bawal na ata pumunta doon. Ano kayong meron? Bawal na daw ito puntahan lalo pag madilim. Kaya bumalik ako at pinagdasal na lang kung ano man ang mga negatibo sa tren na ito.